DWIZ Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Kompleto na. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang makulimlim na umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Kinumpirma mismo ni Vice President at outgoing Education Secretary Sara Duterte na hindi siya dadalo sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala namang ibang sinabing dahilan si VP Sara kaugnay sa hindi niya pagdalo, kasabay ng giit na itinatalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Ito ang unang pagkakataon na liliban ng Vice Presidente sa SONA mula nang maupo sila ni PBBM sa pwesto. Sa Amerika, ang designated survivor ang tinalagang partikular na opisyal na susunod na magiging pangulo at hindi rin ito isinasama sa mga pagtitipon ng mga nasa listahan ng mga maaaring humalili sa presidente upang matiyak na may mamumuno sa bansa sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Dati na rin ipinanukala ng ilang mambabatas ang pagkakaroon ng designated survivor bukod sa mga opisyal na nasa presidential succession para hindi mabakante ang posisyon ng Pangulo. Pasada Balita. Samantala, pagtawag ni VP Sara sa kanyang sarili bilang designated survivor, hindi dapat bigyan ng malalim na kahulugan. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Hindi dapat bigyan ng malalim na kahulugan ang sinabing rason ni Vice President Sara Duterte bakit hindi siya dadalo sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa July 22. Ito ang personal na pananaw ni Senate President Chis Escudero makaraang sabihin ni VP Sara na hindi siya dadalo sa SONA dahil binansagan niya ang sarili na designated survivor. Sa tingin ni Escudero, ginawa lang ng Vice Presidente na magaan o hindi seryoso ang kanyang excuse bakit hindi pupunta sa SONA sa pamamagitan ng pag-quote sa isang series sa Netflix. Ang designated survivor ay isang US government official na piniling manatili sa isang ligtas na lugar sa panahong nagkakatimpun-tipon sa isang event ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa ganitong paraan ay matiyak na may pagpapatuloy ang pamamahala sa gobyerno sakaling madisgrasya ang mga top officials na nasa isang pagtitipon. Pero para kay Escudero, hindi dapat bigyan ng malalim na kahulugan ang pagbansag ni VP Sara sa sarili bilang designated survivor.
Naniniwala ang Senate leader na ayaw ni VP Sara na dumalo sa ikatlong sona ng Pangulo at ginawa na lang niyang hindi seryoso ang kanyang dahilan dito. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Binigyan din naman ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, na politically incorrect ang hindi pagdalo ni VP Sara sa ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Secretary Gadon, sasayangin lamang ni VP Sara ang pagkakataon na bumawi at magpakita ng statesmanship matapos dumalo sa maisog prayer rally na isang protesta laban kay Pangulong Marcos. Binigyan din ng kalihim na bagamat nagbitiw na si VP Sara bilang kalihim ng Education Department, nananatili pa rin anya siyang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Pasada Balita. Hindi isang biro at dapat seryosohin ang pagtiyak sa seguridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong sona sa Hulyo 22. Ginawa ni Manila Representative Joel Chua ang pahayag matapos kumpirmahin ni VP Sara na hindi siya dadalo sa SONA at itinalaga ang kanyang sarili bilang designated survivor. Aminado si Congressman Chua, nakatanggap-tanggap naman kung nagbibiro si VP Sara nang sabihin itong itinatalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor matapos kumpirmahin hindi dadalo sa ikatlong sona ni Pangulong Marcos. Gayunman, dahil sa kasalukuyang political tensions, nilinaw ng kongresista na hindi maganda ang ganitong biro dahil hindi dapat gawing katatawanan ang seguridad ng Pangulo, lalo na sa mismong sona nito. Sinabi pa ni Congressman Chua na wala namang kapangyarihan si VP Sara upang italaga ang kanyang sarili bilang designated survivor dahil sa ilalim ng 1987 Constitution, ang Vice Presidente ang kasunod ng Pangulo sa line of succession. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, nasa 400 mga government website ang lantad sa hacking ayon mismo sa DICT. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Tila naghugas kamay ang DICT o Department of Information and Communications Technology sa mga hacking incidents sa ilang ahensya ng gobyerno. Ito'y matapos sigiit ni DICT Secretary Evanjan Uy na kung sino-sino na lang daw ang gumagawa o gumawa ng nasa 400 government websites at anyay wala pa sila o ang kanilang ahensya ay nag-i-exist na ang mga ito. Ginawa ni Uy ang pahayag matapos ang ilang insidente ng hacking sa websites ng ilang sangay ng gobyerno. Sa preso na special ng Bagong Pilipinas ngayon, isiniwalat ni Uy na maraming mga ahensya ng gobyerno daw ang gumawa ng website na tila hindi man lang daw isinaalang-alang ang cybersecurity. Anya basta na lang daw nagpapagawa ng websites kaya nakokompromiso at madaling napapasok ng mga hacker ang mga ito. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, ipinag-utos ng Court of Appeals sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang mga bank account at personal assets ni suspended Banban na Tarlac Mayor Alice Guo at dalawang iba pa dahil sa sinasabing pagkakasangkot ng mga ito sa illegal na POGO operation. Nakasaad sa 61 pahinang resolusyon, nakitaan ng CA ng probable cause ang petisyong inihain ng AMLAC noong July 18 o July 8 para i-freeze sa loob ng 20 araw ang 70 bank account ng alkalde. 70. Gayun din, ang 12 real estate property at 12 sasakyan nito kabilang na ang isang helicopter lang naman. Kasama rin sa freeze order ang mga business partner ni Mayor Guo na sina Ziang Huang at Baoying Lin na hinihinalang nagsasagawa ng human trafficking at iba pang fraudulent activities sa pamamagitan ng mga kumpanyang Zone Yuan Technology Incorporated,
Baofu Land Development Incorporated at Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Pasada Balita. Handa namang magbigay ng security assistance ang Philippine National Police sakaling hilingin ito ng Senate Sergeant at Arms sa pagsisilbi ng arrest warrant laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito naman ang tiniyak ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo bilang bahagi ng kanilang tungkulin at commitment sa mga sangay ng pamahalaan na nangangailangan ng kanilang tulong. Ayon kay Colonel Fajardo, tanging security assistance lamang ang kanilang ibibigay o kayang ibigay ng pambansang pulisya dahil ang Senate Sergeant at Arms ang may tungkuling ipatupad ang arrest warrant. Sa ngayon anya, wala pang natatanggap na impormasyon ng PNP kung naglabas na ng arrest warrant ang Senado laban kay Mayor Guo at iba pang sangkot sa illegal na pogo sa Bamban. Pasada Balita. Wala nang planong tumakbong muli sa 2025 election si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito naman ang kinumpirma ng legal team ng alkalde matapos tanggalin ang opisyal sa kanyang partidong Nationalist People's Coalition dahil sa mga kinakarap nitong kontrobersya. Ayon kay Attorney Stephen David, abogado ni Mayor Guo, bagamat pinayuhan niya ang suspendidong alkalde na muling tumakbo sa eleksyon, wala na sa isip nito ang muling paghahain ng kandidatura kaugnay ng nasabi o na papalapit na halalan. Nabatid na nanalo si Mayor Guo noong 2022 elections bilang isang independenteng kandidato at kalaunan sumapi sa NPC. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, arestado na ang isa sa 5 kapwa akusado ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa mga otoridad, na aresto si Pauline Canada sa isang subdivision sa Barangay Buhangin, Lungsod Davao. Nadakip ang suspect sa pamamagitan ng joint teams ng Davao Region Police, Intelligence Group, Special Action Force at Criminal Investigation Group. Nakatakda ng mga magsagawa ng press conference ngayong umaga sina Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos at PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Ngunit hindi sinabi ang mga tatalakaying usapin sa nasabing pagpupulong. Pasada Balita. Nakakatanggap na ang PNP ng tawag kaugnay sa posibleng kinaroroonan ng kontrobersyal na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, batay sa report sa kanya ng Regional Police Office sa 11, may mga natatanggap na silang tawag mula sa kanilang hotline na nagbibigay ng impormasyon sa pinagtataguan ng televangelista. Kasunod ito ng pag-anunsyo ng DILG na 15 milyong pisong reward para sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng pastor at iba pang kasamahan nito. Nilinaw naman ni Colonel Fajardo na hindi nila agad tinatanggap ang mga tawag dahil posibleng iligaw lamang ang mga ito sa paghahanap sa pastor. Lahat anya ng impormasyon na natatanggap nila ay daraan sa masusing validation upang matiyak na walang manloloko o prank call. Pasada Balita. Ikinukonsidera ng PNP na dagdagan ng pabuya para sa ikadarakip ng kontrobersyal na pastor na si Apollo Kibuloy. Ito ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo ay makaraang maging maganda ang resulta ng anunsyong 10 million pesos na reward ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Ayon kay Colonel Fajardo, pag-aaralan ng pambansang pulisya ang paglalabas ng sariling reward lalo na't kailangan pa nitong dumaan sa tamang proseso. Sa ngayon, patuloy anyang bine-verify ng PNP ang mga natatanggap na impormasyon upang matiyak na hindi ito bahagi ng pagtatangka ng mga taga-suporta ng religious leader na iligaw ang mga otoridad. Pasada Balita. Samantala, vinito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na magpapatupad ng reorganizational reforms sa PNP. Sa veto message na ipinadala ni Pangulong Marcos kay Senate President Francis Chis Escudero, nakasaad na kinikilala ng punong ehekutibo ang Senate Bill 2449
at House Bill 8327 o an act providing for organizational reforms in the Philippine National Police. Gayunman, iginit ng Pangulo na hindi akma ang panukalang batas sa National Government Right-Sizing Program. Kabilang sa mga dahilan ng pagbasura ng nasabing panukala ang posibleng pagkakaroon ng distortion sa sweldo ng mga pulis kapag itinaas sa salary grade 21 ang mga PNP Academy cadets na may mataas na entry level sa mga sundalo. Kaugnay nito, magiging redundant o doble rin ang functions ng PNP dahil sa ilalim ng panukalang batas, nais nitong i-institutionalize ang directorial staff, area police commands, special offices, mga support unit na magkakatulad din lamang ang kani-kanilang mga trabaho. Pasada Balita. Sumalang sa maingat na konsiderasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagvito sa panukalang PNP Reform Bill. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ito'y upang matiyak na anumang pagbabago sa police force ng bansa ay patas, malinaw at kapaki-pakinabang sa lahat. Binigyan din ni E.S. Bersamin na may mga provision sa panukala na hindi malinaw tulad na lamang ng retroactive benefits para sa mga pulis na maaari anyang magdulot ng kalituhan. Anya, naniniwala si Pangulong Marcos na mahalaga ang pagpapanatili ng pagiging patas sa kompensasyon o sweldo para sa lahat ng miyembro ng PNP. Bukod pa rito, hindi rin sinang-ayunan ng Pangulo ang pagbuo ng mga bagong tanggapan sa loob mismo ng PNP dahil mauulit lamang nito ang trabaho ng iba pang kaparehong tanggapan. Tiniyak naman ni E.S. Bersamin na patuloy itong makikipagtulungan sa Kongreso para makabuo ng mas magandang panukalang batas na magpapalakas sa PNP nang hindi magdudulot ng anumang negatibong epekto. Pasada Balita. Samantala, nagpaliwanag si Senator Amy Marcos sa kanyang pagkontra sa ilang pulisiya ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa senador, kailangan niyang iparating sa administrasyon ang hinaing ng mga nakakahalubilo niya tulad na lamang ng mga magsasaka kaya kabilang sa kanyang kinokontra ang desisyon ng Pangulo na ibagsak sa 15% ang taripa sa bigas dahil sa kawalan ng konsultasyon. Ito'y lalo't siya mismo anya ang nakakikita ng tunay na kalagayan ng mga Pilipino sa kanyang mga pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Aminado ang presidential sister na minsan na ipapadaan niya sa mga panayam sa media ang mga gusto niyang iparating sa Pangulo dahil pareho silang busy at hindi siya nakapupunta sa palasyo kung minsan. Inihalimbawa pa ni Super Ate ang patuloy na pagkalampag sa pamahalaan tungkol sa mahal na presyo ng pagkain at petrolyo. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang top banker na si Walter Wasmer bilang bagong miyembro ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa Presidential Communications Office, bago pumasok sa pribadong sektor si Wasmer, nagsilbi itong consultant at non-executive director, senior EVP at institutional banking group head ng BDO Unibank Incorporated. Nabatid na si Wasmer ay dati ring senior vice president ng Far East Bank and Trust Corporation mula 1986 hanggang 1997. Assistant Vice President ng Union Bank of the Philippines mula 1983 hanggang 86 at Corporate Account Officer ng Bancom Finance Corporation mula 1980 hanggang 1982. Pasada Balita. Samantala, handa si dating presidential spokesman Harry Roque na humarap sa pagdinig ng Senado hinggil sa investigasyon ng Pogo. Una nang itinanggi ni Atty. Roque na konektado siya sa sinalakay na Lucky South 99, makarang sabihin mismo ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Altenco na ang dating opisyal ang naglabi para sa sinalakay na Pogo Hub.
Git ni Atty. Roque, tinulungan lamang niya si Cassandra Ong, opisyal ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga, na makakuha ng schedule sa pagbabayad ng arrears ng kumpanya. Samantala, ipapatawag na ng komite ni Senator Rizon Taveros, sina Atty. Roque at dating PAGCOR Chairperson Andrea Domingo upang pagpaliwanagin kaugnay sa mga naging pahayag ni Chairman Tenco. Pasada Balita. Iginit naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na posibleng ginamit lamang ni dating Presidential Spokesman Harry Roque ang kanyang propesyon bilang abogado nang samahan niya ang isang opisyal ng Lucky South 99 para sa re-application ng lisensya nito. Paliwanag ng Senate Minority Leader, wala ng posisyon si Atty. Roque sa pamahalaan nang makipag-ugnayan siya sa PAGCOR para sa lisensya at pagkakautang ng nasabing Pogo Hub na sinalakay ng mga otoridad kamakailan. Sa ilalim anya ng batas, pinapayagan naman ang isang abogado tulad ni Atty. Roque na gamitin ang kanyang propesyon kapag wala na ito sa pamahalaan. Una na ring pinabulaanan ng dating opisyal ang paratang ng PAGCOR na nagsilbi siyang legal counsel ng illegal na pogo at sinabing hindi siya kailanman nasabihan o pumayag na isasama ang kanyang pangalan sa anumang dokumentong isinumite ng Lucky South 99. Pasada Balita. Oras muna! 26 na minuto na po makalipas ang ikapito ng AM. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Sa pagkakataong ito, mga kabalitaan-kabalitaktakan, tumanggap tayo ng isang pag-uulat mula naman sa labas ng himpilan. Meron pong nagsasagawa ng kilos protesta upang iparating kay Pangulong Marcos ang kanilang kahilingan. Patrol 5, ayaw pa ang Kogo. Nagsimula ng mag-ipon-ipon dito sa liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila yung mga retirees, yung mga retiradong miyembro ng Philippine Coast Guard. Ito ay Luzon, Visayas, Mindanao. Yung mga galing pa ng Mindanao, pumunta pa rito sa lungsod ng Maynila. Galing ng mga ibang lalawigan, pumunta pa ng Maynila ng mga Coast Guard retirees para sumama sa isasagawang kilos sa protesta upang iparating kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanilang karaingan. May kaugnayan doon sa pagkakaroon ng automatic deduction ng pensyon at yung rank demotion simula June 2017 hanggang sa ngayon. Bigla daw silang binawasan ng walang proper dissemination at consultation. Pero sila ay nakakatanggap ng retirement benefits. Ang malungkot dito ay mula noong 2017, nagulat na lamang sila. Binawasan na sila ng buwan ng pensyon. Yung kanilang buwan ng pensyon may binawasan ng 20,000, may 10,000 at 8,000 plus. At dahil dyan, sa haba ng panahon mula noong 2017 hanggang sa mga oras na ito, ay talagang masama ang kanilang loob sapagkat ayon sa iba rito, sa lingid sa kanilang kaalaman, ay pinaltasan sila ng pensyon. Sino ang pwede magsalita habang inaantay ko? Yung pinaka-spokesman nyo, si Boss? Wala pa si Ma'am Josepina Romero, no? Dahil siya wala pa ho at hindi ko naman po pwedeng antayin. Boss, anong pangalan nila? Sige po, ako mahala. Ensign Rene Labininay. Oo. Ano yan? Ensign o equivalent to Second Lieutenant. Second Lieutenant sa Philippine Navy yun. Opo. Sa Philippine Army. Kasi ang ensign ay Navy rin po na rango yun. Kailan kayo nag-retired sa Philippine Coast Guard? Nag-retired po ako sa Philippine Coast Guard last 30 December 2012. Yung mga 2012. Oo. Ito reklamo ninyo. Anong gusto nyo iparating kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at nagtipon-tipon at magsasagawa ngayon ng rally dito sa liwasang Bonifacio? Sana po ay makakarating kay President Bongbong Ferdinand Bongbong Marcos
ang aming hinaing na ibabalik ang putulin yung reduction at i-store yung ranggo namin na ensign. Kasi malaking halaga po ang nawawala sa amin from 10,000 to above. Depends on the rank we retired and depends on the number of years we rendered in the Philippine Navy and the Philippine Coast Guard respectively. Okay, sige, tabayanan mo kung ano magiging development na itong kilos sa protesta ninyo. Ma'am, si Ma'am Josepina Romero, ma'am. Paano? Anong plano ngayon? Meron po kaming peaceful assembly for our appeal for the President, Ferdinand Romualdez Marcos, para po doon sa hinaing namin ng pension reduction ng RA 993, PCG, retired survivors. At ito po ay matagal na po na talagang nagdurusa sila sa hindi makatarungang pagbawas ng pensyon, pag-demote ng kanilang ranggo. Yun po ang aming hinaing na maipaabot kay Pangulong Marcos na sana matulungan kami. Anong taon nagsimula ito reduction? 2017, June pa po. Simula noon, marami na po kaming ginawang administrative remedies, legal remedies, hanggang naakyat na sa Supreme Court. At ngayon ay, unfortunately, hindi po mabor sa amin. Kaya kami ay, this is our ultimate and nowhere to go. Kaya balikan kita, Aya. Lumapit na kami kay Presidente. Salamat. Yan ang ating report mula rito sa Diwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Ito yung patrol number 5 ay ibang para sa implementolong lakas. DWIC, nagbabalita na tama, nagbibingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, mga pribadong sektor hinimok na tumulong upang mapondohan ang AFP modernization. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Hinikayat ng Department of National Defense o DND ang mga pribadong sektor na suportahan ang pagtuklas ng mga creative solution upang mabigyan ng sapat na budget ang Armed Forces of the Philippines o AFP Modernization Program. Ginawa ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pahayag sa harap ng mga business executive and managers ng Management Association of the Philippines sa ginawa nilang general meeting. Malaking halaga aniya ang kailangan upang mapalakas ang depensa ng bansa. Ngunit dapat rin aniyang balansehin ng gobyerno ang budget para sa iba pang mahalagang gastusin na kinabibilangan ng edukasyon, infrastruktura, social services at iba pang prioridad. Dahil dito, dapat na aniyang magkaroon ng solusyon upang makayanan ng Philippine government ang mga pangailangan sa depensa na may kaibahan sa kasalukuyang modelo ng Business Conversion and Development Authority o BCDA dahil mula ang pondo sa pinagbentahan ng lupa ng gobyerno. Giit ng Kali, mahalagang mapalakas ang depensa ng bansa bunsod ng geopolitical problems ng buong mundo. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa impilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na ginagawa nila ang lahat upang masiguro na sumusunod sa alintuntunin ng pamahalaan ng mga natitira pang POGO operations sa Pilipinas. Sinabi ni PAGCOR Chairman Alejandro Altenco na ipagbabawal na ng pamunuan ang pagtatayo ng POGO hub sa malalaking compound. Nabatid na magtatalaga na rin ang PAGCOR ng grupo na buong araw na magmomonitor sa 43 lisensyadong POGO hub dito sa bansa. Pasada Balita. Handa namang sumunod si Senator Nancy Binay sa magiging proseso ng Ethics Committee sa inihaing ethics complaint laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Kaugnay ito sa naging pahayag ni Ethics Committee Chairman Francis Tol Tolentino na magpapatawag muna siya ng conciliation meeting upang subukang pagkasunduin ang kanyang kapwa mga senador bago magdesisyon kung dapat bang magkasapa ng pagdinig. Iginiit ni Senator Binay na bagamat sinabi ni Senator Cayetano na walang mangyayari sa kanyang ethics complaint, tiniyak naman sa kanya ni Senator Tolentino na aaksyonan ng komite ang kanyang inihaing reklamo.
Sakaling mag-file din ng ethics complaint si Senator Cayetano, tiniyak naman ng Senator Binay na handa niya itong sagutin. Pasada Balita. Iginiit ng Department of Public Works and Highways na posibleng lumobo pa sa 25 billion pesos hanggang 27 billion pesos ang kakailanganing pondo para sa itinatayong bagong gusali ng Senado sa lungsod ng Taguig. Kaugnay nito, lumitaw sa pagtataya ni Senator Alan Peter Cayetano na maaari pa itong sumirit sa 29 billion pesos dahil sa global economic condition at sa posibilidad na umakyat sa 25 hanggang 30% ang inflationary cost sa bansa. Ayon kay Senator Cayetano, hindi pa kasama sa nasabing halaga ang escalation cost na sisingilin ng kontraktor dahil sa pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa. Hindi pa rin anya kasama rito ang posibleng parang naulit Okay? Ang posibleng escalation cost ng mga manggagawa. Binigyan din nitong si Senator Cayetano na parehong tama ang mga binanggit nilang halaga ni Senator Nancy Binay sa kinasang pagdinig kamakailan, subalit outdated na ang mga ito dahil sa bagong estimated cost ng DPWH aabot sa 27 billion pesos o higit pa ang magiging gasto sa bagong Senate building. Pasada Balita. Pasensya na kayo mga kabalitaan at kabalitaktakan nakakabulol. Nakakabulol yung presyo. Sipin nyo, bilyong piso. Nagsimula sa 8.9, naging 21, naging 23. Ngayon may binabanggit na posibleng umabot pa ng 27 o higit pa. Billion pesos po ang pinag-uusapan po natin dito. At ito po yung manggagaling sa pera po ng mga taxpayer ninyo at pera ko. Okay? At ang isang malinaw na nakapagtataka at malaki at matinding katanungan dito na dapat din sigurong bigyan ng pansin at bigyan ng paglilinaw at maayos na kasagutan, yung katanungang bakit po ganoon kalaki ang kinakailangang gusali ng Senado? Na ang miyembro ay 24 na mababawasan pa dahil magiging sekretary yung isa. So ano pong meron sa napakalaking gusali na yan na sinasabi nila new Senate building? Pag sinabi mong Senate building, pag opisinahan yan ng mga senador. Bakit po ganun kalaki? Bakit ganun kalaki? Pakisagot mo nga. Hindi mo rin alam? Ako rin, hindi ko alam. Siguro sa mga susunod pong pagdinig, imbis na magbangayan po kayong mga senador, pakisagot po yung malaking katanungan namin ng mga taxpayer, bakit po ganun kalaki? Mall po ba yan? Sabi, Senate building condo unit? Ikaw talaga. Si Drew po yung nagsabi nun. Drew na sino pangalan? Pakisagot po mga kagalang-galang na senador, Senate building nga bang tawag dyan? O Senate Mall? Samantala po naman. Muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Eto, budget na naman to. Kapos na budget allocation para sa susunod na taon. Reremedyohan naman ang DOTR. Detalye mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Reremedyohan ng Department of Transportation ang kapos na budget allocation para sa susunod na taon. Ito ang tiniyak ni Transportation Undersecretary Timothy John Batan sa ikinasal ng Presidential Communications Office na Build Better More Infrastructure Forum. Ayon sa DOTR official, kulang ang naaprobahang budget na 20 billion pesos para sa 2025. Dagdag pa ni Undersecretary Batan na apektado ang lahat ng kanilang proyekto at programa dahil sa kapos na budget. Gayunman, inihayag ng DOTR official na may mga hakbang para maremedyohan ito gaya ng pagtatap on program appropriation sa budget. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang 69 na infra projects sa aviation, maritime, railway at road transportation sector sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Patrol 38 Gen Patrolya nag-uulat para sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, naniniwala naman si dating Congressman Edgar Egay Erice na posibleng makontempt si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ito'y dahil sa anyay pananakot ng COMELEC Chairman na mauuwi sa mano-mano ang 2025 midterm elections kapag naglabas ng ruling ang Supreme Court laban sa Miro Systems. Sa panayam ng DWIZ, binatikos ng dating kongresista ang paghiling ng COMELEC ng dagdag palugit para sagutin ang kanyang inihayang petisyon laban sa poll body at Miro Systems. Kumpiyansa ang dating Caloocan representative na ayon sa intensyon ng batas ang magiging ruling ng Korte Suprema. Dalawang issue lang naman ang napakadaling sagutin Kung confident sila na legal yung kanilang ginagawa, bakit kailangan nila ng 40 days to answer a very simple question? Tapos ngayon, parang ginatakot ni Chairman Garcia ang Supreme Court na pag nag-rule sila ng laban sa COMELEC at Miro, magbabalik sa manual election. Talagay ko, he could be cited for contempt dahil parang sinasabi niya kahit illegal yung gawain namin, kailangan dahil magkakaroon ng manual election. Yan po ang tinig ni dating Congressman Edgar Egay Erice sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Hoy, oras! 13 minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita! Sa ating pong police report, patay ang 11 magkakamag-anak na galing lamang ng Lamay at pauwi na sana nang mabangga ng isang pampasaherong bus ang kanilang sinasakyang pickup truck sa Abulog, Cagayan. Ayon sa mga otoridad, patawid ng intersection ng pickup truck nang mabangga ito ng bus. Sa lakas ng banggaan ng dalawang sasakyan, dumiretso ang pickup sa isang talipapa habang sumalpok naman ang bus sa pader ng isang establishmento. Sugatan din sa aksidente ang 2 pang pasahero ng pickup truck, gayon din ang 23 pasahero ng bus kabilang ang driver at ang konduktor at isang babaeng natutulog lamang sa nadamay na talipapa. Pasada Balita! Oras na para sa sports update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Handa ng ating mga atleta sa darating na Paris Olympics. Ang komposisyon ng mga atleta ay natapos sa 22. Ito ang pinakamalaking delegasyon ng Pilipinas magmula ng 1992 sa Barcelona, kung saan 26 ang pumunta para sa bansa. Ang may mga pinakamalaking pag-asa sa France ay ang ating mga boksingerong si Carlo Paalam, Nesty Petesio at Yumi Marshall, gymnast Kaloy Yulo at world number 2 pole vaulter EJ Obiena. Panoorin ang Shaky Super League National Invitationals na ginaganap sa Rizal Memorial Complex. Maglalaban ng top 12 volleyball team sa bansa. Feel the thrill, the spikes, the blocks, and the unstoppable energy. Watch as we bring every serve, every set, and every sensational moment live. Manood sa iba't ibang mga channels, Facebook, sa Shakey's Super League. Meron din sa TikTok at Shaky Super League at ang kanilang YouTube channel. Mapapanood din sa Smart Livestream app, free and open to all networks, available din sa Smart Sports at Puso Pilipinas. Para sa Real Sports na po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita! Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, tumaas ng 12.4% ang kabuuang assets ng Philippine banking sector hanggang noong katapusan ng Mayo ng kasalukuyang taon. Batay sa datos na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, makikitang ang kabuuang assets ng bangko o ng mga bangko ay nagkakahalaga ng 25.62 trillion pesos mula sa 22.78 trillion pesos noong nakaraang taon. Mas mataas din ang nakuhang total assets noong Mayo na nakuha noong Abril na 25.48 trillion pesos. Dahil dito naniniwala si Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Rocafort na susuportahan ito ang pagbangon ng ilang negosyo na pinadapa ng pandemya
tulad ng turismo at iba pang related allied industries. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Pinatikos ng North Korea ang pagsasagawa ng live fire drill ng South Korea malapit sa border ng nabanggit na dalawang bansa. Ayon kay Kim Yo-jong, kapatid ni North Korean President Kim Jong-un, ang aktibidad ng SOCOR ay isang suicidal hysteria. Kaugnay nito, nagbabala ang presidential sister na kung mapag-aalamang paglabag sa soberanya ang aktibidad ng SOCOR at katumbas ito ng Declaration of War, ay tiyak niyang tutugon ang kanilang panig. Samantala, nanindigan ng Defense Ministry ng SOCOR na magpapatuloy pa rin ang kanilang live fire drill. Pasada Balita. At sa ating good news, ibinida ng isang instructor na nagngangalang Jomar Gumapak, research coordinator ng Calaca Senior High School, ang naimbentong multipurpose waste disposal at charged ng kanilang science, technology, engineering, and math education o STEM students. Ipinakita ng leader ng grupo na si Hart Cabello kung paano gumagana ang kanilang imbensyon. Makikita rin ditong binuksan ni Cabello ang switch ng solar-powered charger at naghulog siya ng isang empty plastic bottle para ma-charge sa loob ng 4 na minuto ang isang cellphone. Pasada Balita. Congratulations! At yan po ang Friday edition ng Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Happy birthday muna, Kuyang Basil Nabua, DWIZ at Aliw Pilot. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez, na nagsasabing, mahal ko po kayo. Antabayan na po ang susunod na palatuntunang Karambola. Bye! Woo! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.